I'd love to go with you tomorrow but I think kayong dalawa lang dapat na magsettle yan muna. If ever kailangan mo ako, tumawag ka lang at agad-agad akong babiyahe doon, okay? Yes, ma. Thanks. Maikling sagot niya. Alanganing ibinabana ng ina ang phone niya na makapagpaalam. Hindi niya alam kung anong oras siya nakatulog dahil magising siya ng alarm ay maanghang pa ang mga mata niya. Wala pa yatang isang oras ang lumipas mula nang ipikit niya ang mga mata. Mabilis pinatay niya ang alarm na makitang himbing pang natutulog ang anak. Dumiretso na siya ng banyo para maligo nang maalis ang antok. Mag-aalas 4 pa lang ng umaga. Pagkaligo, bumaba siya. Nagulat pa si Clara na makita si Adrian sa kusina na nagtitimpla na ng kape. Nakaligo na rin to at nakapagbihis na. Iinitin ko lang yung pinamili mo kagabi para sa breakfast, sabi niya rito. Don't bother, Claire. Hindi ako kumakain ng ganito kaaga. Okay na sa akin ng kape. Ikaw, kumain ka ng breakfast dahil hindi ka naman kumain kagabi. Tumango lamang siya. Kumakalam nga ang sikmura niya. Asiwa siya habang iniinit ang pagkain binili nito kagabi. Dahil alam niyang nakatingin to sa kanya kahit nakatalikod siya. I'll just go upstairs to check on Andrew. Biglang paalam ni Adrian pagkatapos ng ilang minuto. May son ba sana ang sasabihin nito? Napapikit siya habang nakatalikod sa lalaki. Mas dumoble ang kaba niya habang pinapatagal ng binata ang pagkompronta sa kanya. Ang amoy ng sunod na pagkain ang nagpagising ng diwa niya. Mabilis na pinatay niya ang stove na makitang umuusok na iyon. Nakita niyang nasunog na ang pagkain dapat sana iinitin lamang niya. May nasusunog ba? Worried na tanong ng kababalik lang na si Adrian. Nagulat na lang siya na nasa tabi na niya ito at sinilip ang pagkain nasa kawali. Nang tingnan niya ito, karga-karga nito ang anak nilang si Andrew na humihikab pa. Mommy, is that food? Pupungas-pungas pa bata habang nakikisilip na rin sa tinitingnan ni Adrian. Napatingin sa mukha niya si Adrian at saka sa bata. Palagi ka bang pinapakain ng sunog na pagkain ng mommy? Alam niya, pabiro ang tanong na yon ng binata, pero nanatiling seryosong mukha nito. Umiling-iling ang bata. Mommy is a good cook po. Maybe mommy was too preoccupied, that's why she forgot that she was cooking something. Wait, magluluto na lang ako ulit. Agad inalis niya ang sunog na kawali sa stove. No, let me cook instead. What do you want to eat, kiddo? Tanong ni Adrian sa anak at pinaupo na nito sa harap ng mesa. Hot dogs and eggs. Okay, how about you, mommy? Balang ni Adrian sa kanya. Ayun na naman ang pandingdig ng balahibo niya sa tawag nito sa kanya. Paano pa niya naisingit ang kilig na nararamdaman sa tensyonado niyang isip? Same na lang din. Agad nang tumalikod si Adrian at nagluto na nga. Tinimplahan niya na rin ng gatas ang anak tsaka tumabi rito. Mabilis na nakapagluto si Adrian saka nilagay sa harap nila ang kani-kaniyang plato. Nagdasal pa muna ang anak niya bago ito nagsimulang kumain. Hindi na niya ito kailangan subuan dahil kaya na itong kumain mag-isa. Di naman siya makakain ng maayos kahit gutom na gutom siya dahil nakamasid lang sa kanya si Adrian na nakaupo na sa harapan nila. Are you excited to see Cheska again? Biglang tanong ni Adrian sa anak. Namimilog ang mga matang tumigil sa pagkain ng bata at tumingin sa lalaki. Yes po, I miss my sister already. Ngumiti lang si Adrian. Noon lang niya nakita ngumiti ang binata mula nang dumating to kahapon ang bahay niya. We are going to see Cheska. I'm very excited to see your sister too. Tsaka naman siya tinignan na makahulugan ni Adrian. Agad na yumuko si Clara at kumain para iwasan ang tingin nito. Really? Cheska will be so happy especially when she sees you. I'm sure she will also call you dad because you like twins also. Dire-diretso ulit na sabi ng anak. Mas lalong hindi na maiangat ni Clara ang mukha dahil sa pinag-uusapan ng dalawa. She should really call me dad, kiddo. Tumigil yata sa lalamunan niya ang kinain niya, kaya mabilis kumuha siya ng tubig at ininom iyon. Si Adrian ang nagboluntaryong magpaligo kay Andrew. Inayos niya ang mga damit na dadalhin. Wala pang isang oras bumaba na ang mag-ama. Pinasuot na ni Adrian ang isa sa mga binili nitong damit para sa bata. Ang laki ng ngiti ng anak niya habang akay ito ni Adrian sa isang kamay. Are we going to bring all the toys we bought yesterday, Daddy? Some of them, but not all. Kumuha nga ang dalawa ng mga laruan na po pwedeng dalhin ng mga ito. Kinuha ni Adrian ang isang malaking doll na alam niyang ibibigay nito kay Cheska. Habang nasa biyahe, hindi siya halos nagsasalita. Si Joe lang at si Adrian ang laging nag-uusap. Tinawagan na niya ang lola niya na pupunta sila doon pero hindi pa niya binanggit sa matanda na kasama niya si Adrian dahil alam niyang hindi siya tatantaran ng mga tanong nito. Lumalakas ang kabog ng puso niya
habang palapit sila ng palapit sa bahay ng lola niya. Nang tignan niya si Adrian, parang di na rin tumapakali habang nakafocus ang tingin sa harap. Sinundan niya ng tingin ang tinitignan nito. Nakita niyang nakatalikod na si Cheska na busy sa pagkalikot ng luma niyang bike. Nasa labas kasi ito ng bahay. Nakalikot na kapagbihis din to ng maayos. Siguro nasabihan na to ng lola niya na darating sila ng kakambal nito, kaya nandun ito sa labas na para bang hinihintay sila. Agad na lumingon ng anak nang marinig ang papalapit na sasakyan. Biglang nagpreno ang kotse kaya't muntik silang mapasubsob ni Andrew. Mabuti na lang hawak niya ang anak kaya hindi ito nasubsob sa harap. I'm sorry. Are you both okay? Nababahalang nilingon agad sila ni Adrian. Tumango lamang siya sa binata. Nang makumpirma nitong okay lang sila, agad ito ulit tumingin sa harapan. Nakatayo na si Cheska sa harap ng kotse. Panay ang kaway habang nakangiti. Alam na ni Clara kung bakit biglang napahinto ang binata. Kitang-kita na kasi nito ang anak na batang version lamang nito. Mabilis na bumaba ng kotse si Adrian at pinagbuksan sila ng pinto para lang kunin at kargahin si Andrew. Napasunod na rin siya at nakita niya na parang hirap pang humakbang palapit si Adrian kay Cheska. Nakita niya unti-unting nawawala ang ngiti sa mukha ni Cheska at napapalitan yon na nakakure sa tingin habang titig na titig kay Adrian na bitbit ang kakambal. Cheska! Masiglang bad ni Andrew. Napatakip si Clara ng bibig habang nagsimula ng umagos ang luha. Nakita niyang lumabas ang lola niya at hindi rin to makapaniwala sa nakita. Natigilan din tong nakatingin sa mag-aama niya. Bigla, ibinaba ni Adrian ang katawan sa harap ni Cheska at bumaba na rin si Andrew. Cheska, look at Daddy Adrian. He looks exactly like you. Maybe you're twins too? High-pitched masyado ang boses ng anak nilang lalaki dahil sa sobrang excitement. Napaawang ang bibig ni Cheska na hindi inalis ang tingin kay Adrian. Nakita ni Clarang tumawang binata at parang di rin to makapaniwala. Inawakan nito ang pisngi ni Cheska. Mommy said I look like our dad. I look like you. So, are you our dad? Biglang yon ang tanong na lumabas sa bibig ng anak niyang babae. Hindi na napigilan pa ni Adrian ang sarili. Agad nang niyakap niya ito. Yes, I'm your dad. Narinig pa niyang masyadong emosyonal na boses ni Adrian. Doon na rin sunod-sunod umagos sa mga luha ni Clara. Napasubsob siya sa dalawang palad dahil hindi niya makayanan ang matinding damdaming bumabalot sa kanya ngayon. Daddy! Mahigpit na yapos ang isinukuling ni Cheska. Hinilan na nga rin ni Adrian si Andrew na parang nagulat pa sa sinabi ng ama. Niyakap ng binata ang dalawang anak. Nang tingnan niya mahigtoy, mahigpit pa rin ni yapos si Adrian ng kambal. Napatingin siya sa tabi ng maramdaman na may humawak ng balikat niya. Nakita niyang umiiyak na rin ang lola. Yumakap agad siya sa matanda para umamot ng lakas dito. Hinagod-hagod naman ito ang likod niya. Mabutit hindi mo na ipinagkait ang mga karapatan nila. Masuyong bulong nito sa kanya. Mas lalo siyang napaiyak sa sinabi ng matanda. Are you our real dad? Si Andrew na ang nagtanong noon. Matagal bago nakasagot si Adrian. Yes, I am your real and only dad. Base sa boses nito, alam niyang umiiyak ang binata. Nang tingnan niyang muli ang mga ito, pareho ng karga ni Adrian ang dalawa sa magkabilang braso nito habang nanatiling nakayapos sa leg ng ama nila ang mga anak. Mommy, thank you for bringing Daddy here, sigaw ni Cheska. Puntahan mo na ang mag-aama mo, bulong uli ng lola niya. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagkakbang. Tumigil siya na nasa harap na siya ng mga ito. Group hug, Mommy? Nakangiti ang sabi ni Cheska. Niyakap agad siya ng dalawa kaya't napayakap na rin siya sa mga ito. Dahil sa posisyon nilang iyon, nagkalapit ang mukha nila ni Adrian. Hindi niya mabasa ang tinging ibinibigay nito sa kanya. Pero daman niya ang kinikimkim nitong galit dahil sa paglilihim niya. Handa siyang tanggapin lahat ng sumbat nito, pero hindi siya papayag na iparamdam nito na siya lamang ang may pagkakamali. Sa kabilang banda, pinasyal muna ng lola niya sa bahay ng mga anak nila para bigyan sila ng pagkakataong makapag-usap. Wala silang ibang kasama ni Adrian ng mga oras na iyon. Naratiling nakatutok ang tingin ni Clara sa sahig. Puro buntong hiningang narinig niya mula kay Adrian. Hinintay niya lang magsalita si Adrian bago niya simulan ng pagpapaliwanag. Ilang minuto na rin sila sa loob ng kwarto kung saan tumatanggap ng mga customers ang lola niya dati. Pero wala pa rin nagsasalita sa kanila. Why? Mababang-mababa ang tono ng boses ni Adrian nang itanong iyon. Sa isang salitang tanong na iyon, alam niyang maraming katanungan ang kalakip doon. Siya naman na napahinga ng malalim.
Inangat na niya ang tingin sa mukha ng binata. Magkaharap silang nakaupo nito. Para siya naghihintay ng sistensya sa malaking kasalanang nagawa niya. You know why? Ang maikling sagot niya. Maraming beses niyang inulit-ulit sabihin sa utak ang mga bagay na isusumbat niya sa binata kung sakali mang umabot sila sa ganong komprontasyon. Enlighten me, Claire. Dahil hindi ko alam kung paano hindi mo man lang naisipang ipaalam sa akin na sa loob ng halos 6 na taon. Alam niya nagtitimpi lamang ito, pero kitang-kita niya ang pagtatagis sa mga bagang ng binata. Biglang umuspong din ang galit na matagal yan ng kinikimkim para dito. Sa tingin mo ba magkakalakas ako ng loob na sabihin sa'yo ang tungkol sa pagbubuntis ko pagkatapos mo akong ipagtabuyan? Ganun ba kadaling sabihin na, hoy buntis ako, gusto mo bang panagutan na kahit may mahal kang iba? Humulagpos ang lahat ng nagtatagong damdamin ni Clara. Hindi niya kasi nailabas noong panahong pinangangalanda ka ni Adrian na si Hannah pa rin ang mahal nito. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Adrian. Ang kanina'y matigas sa ekspresyon biglang lumambot. Mas tumindi ang galit niya na makitang parang naaawa itong nakatingin sa kanya ngayon. Mas matatanggap pa siguro niyang galit ito kaysa kawaan siya dahil sa kahibangan nito noong mga panahong iyon. Gaya nga ng sabi mo, Adrian, umalis na ako sa buhay ninyo. Hindi ko kayo ginambala. Ayokong pati ang dinadala ko'y alokin mo ng pera para lang di kami masira sa mga plano mo noon. Hindi siya makaiyak habang sinasabi yon. Bumalik lahat ng sakit at pait sa tuwing naaalala niya ang yugtong iyon ng buhay niya. Inaamin niya na nung nalaman niyang buntis siya, hindi siya ang unang sayang naramdaman dahil lugmok na lugmok siya noon. Namumroblema siya sa kalagayan ng lola niya at pinoproblema pa niya ang bahay nilang nakasangla. Sinantabi niya muna ang pagkawasak ng puso niya dahil inuna niyang problemang iyon. Tapos nalaman pa niyang buntis siya. Pinagpapasalamat talagang nagpakilala ng ina niya sa panahong kailangan niya ng taong sasalo sa kanya. Hindi niya labos maisip kung anong mangyayari sa kanila kung sakaling wala ang ina niya sa tabi nila. You know, I'm not that kind of man, Claire. Iniisip mo bang aalokin kitang ipalaglag ang pinagbubuntis mo kung ipapaalam mo sa akin? God, do you really think I'm capable of doing that? Hindi makapaniwala ang titig na binigay nito sa kanya. No! Ni minsan hindi sumagi sa utak ko na maaari mo na yung sabihin sa akin. Kilala kita at kaya ni Giancarlo, hindi mo kayang takasan ang responsibilidad mo. The thing is, ayoko malagay ka sa sitwasyong iniiwasan mong mangyari sa'yo. What do you mean? Naguguluhang tanong ng binata. Kung sinabi kong buntis ako, ano sa tingin mong gagawin mo sakaling nalaman mo? Naghahamon ang tanong ni Clara. Tumitig ito sa kanya ng mataman. I would have offered you marriage. See? Mapaklang napangiti siya sa sagot nito. Mas lalo itong naguluhan sa reaksyon niya. Ayaw na ayaw mong dinidiktahan kayo ng lola ninyo kung sinong pakakasalan ninyo. Sa tingin mo, anong pinagkaiba nun kung pagpipilitan kong magpakasal ka sa akin dahil buntis ako? Hindi yun magiging sapilitan, Claire. Exasperated na sagot nito na para bang naiinis sa sinabi niya. You were so in love with Hannah that time. You told me that straight to my face. You were so eager to pay me just to stay out of your life. San pa ako kukuha ng kakapalan ng mukha na bumalik sa'yo at sabihing buntis ako? It would be an emotional blackmail on your part. Naiinis na ring sabi niya. Hindi po pwedeng ipaako nito sa kanyang lahat ng kasalanan sa ginawa niyang paglilihim dito. Huminga na malalim ang binata bago nagsalitang muli. I wasn't in love with Hannah nang sabihin ko yon. Not anymore. I realized that a long time ago even before tayo naghiwalay. Nag-iba na ulit ang tono nito at batiim na naman siyang tinignan. Wala na tong nararamdaman kay Hannah dati pa. Nabigla siya sa inamin nito pero hindi siya nagpahalata sa binata. Naghiwalay? We were never boyfriend-girlfriend officially. I was just one of your flings even before. Walang anumang sabi niya. The reason I said those things was to get even. I was really thinking that you were so desperate to change your last name to Mrs. De Luca. You tricked us. I felt so betrayed because ang lahat para ng dahilan na mga ginawa mo'y para maging parte ng pamilya namin. You even planned it the whole time bago ka nag-apply sa kumpanya namin. Yeah, dahil nga hibang na hibang ako kay Giancarlo noon. Medyo napalakas ni Clara ang boses para lang ipaintindi rito kung bakit niya nagawa iyon. Then why did you divert your attention to me kung si Giancarlo palang kinahihibangan mo dati? Natigilan siya. May nahihimigan ba siyang pagsaselo sa tanong ngayon ni Adrian? Ipinilig niyang ulo dahil parang nag-i-imagine naman siya ng kung ano-ano. Why did you act like you were so in love with me that time
Kung si Giancarlo pala talaga yung gusto mo in the first place. Parang may desperasyon na rin sa boses nito nang itanong iyon. Oh, I was in love with you, Adrian. I'm still in love with you. Muntik na siyang umamin sa binata kundi lang duman sa utak niya ang mukha ng kaibigang si Cassie. Don't tell me, Clara. Magpapakagaga ka na naman kahit alam mong may ibang gusto si Adrian? Sabihin na natin interesado siya sa'yo, but it was just pure lust. Or baka naman nararamdaman pa rin niyang patay na patay ka sa kanya kaya't sinasakyan niyang obvious attraction mong yon. Yon ang mga ibinubulong ng utak niya habang nakatanga lang sa mukha ni Adrian. We were just desperate so you decided to give me your attention dahil may pag-asa ka sa akin. Pag-asa? Anong klaseng pag-asa bang sinasabi ng mokong na to? Pag-asang mapansin ito at mapabilang sa listahan ng mga babae nito noon? Let's not talk about that anymore, Adrian. Ang gusto ko lang maintindihan mo kung bakit inilihim kong pagkakaroon natin ng mga anak. I admit may mali ako talaga. To be honest, wala rin sa plano kong sabihin sa'yo kung hindi mo nalaman on your own. What? Bumalik ulit ang galit sa boses nito. Babalik sana ulit kami sa London but over my dead body, Claire. Over my dead body. Agad pinutol siya ni Adrian. Sasabihin niya sanang wala ng dahilan pa na bumalik sila ng London ngayong alam na ni Adrian ang totoo. Alam na alam kasi niyang hindi talaga ito papayag na mailayo ulit dito ang mga anak. I was about to say that I was planning about it because I was afraid that you might find out sooner. Iniiwasan kong mangyari yon. Since you already know the truth, then I'm going to stick to our original plan to stay here for good. Tsaka lang parang kumalma ang mukha ng binata. I'm going to process the papers to change their last names. We will go to Lola's house tomorrow so we can tell them everything. Giancarlo will also be there. Ipapakilala ko sa kanila ang mga anak natin. Formal na sabi nito. Tumango lamang siya bilang pagsang-ayon. Pupunta rin ba si Cassie? Biglang naitanong niya. Why? Ang lalim ng kunot ng noo ni Adrian nang sagutin din ng tanong ang tanong niya. Hindi ba dapat ding malaman niya? Parang nagtataka rin sabi niya. You are her friend. Hindi mo ba sinabi ko sinong ama ng mga bata? Umiling-iling lamang siya. Well, maybe she should know but some other time. Walang emosyong sabi ni Adrian. Bakit some other time? Baka hindi pa opisyal ang relasyon nito kay Cassie at saka lang nito sasabihin kapag sinagot na ito ng kaibigan. Pero hindi ba dapat na siya magsabi nun sa babae dahil kaibigan nito at karapatan din itong malaman na ang manliligaw nito ang ama ng mga anak niya? Ewan, nalilito lamang siya lalo. Tsaka na siya mag-iisip kapag tapos na nilang ayusin ang sa kanila ni Adrian. You never had any relationship with someone after... Did you really have things with 7 men while you were there? Yun ang naging tanong ni Adrian pagkatapos na mahabang katahimikan sa pagitan nila. Pag-usapan natin ang arrangement natin tungkol sa mga bata at hindi ang love life ko. Tanging sagot ni Clara. I'm sorry. I was just curious when you said that you had a number of flings back in London. But when we had... It felt like you never had any intimate encounter with men for a very long time. Pinamulahan si Clara ng mukha sa sinabi nito. Naramdaman na talaga niya na hindi siya sexually active noong unang beses na may nangyari sa kanila nang makabalik na siya ng bansa. Agad na tumayo siya. Bukas na natin pag-usapan ang tungkol sa arrangement natin. Alam ko hindi ganun kadaling patawarin ang ginawa ko but I hope maintindihan mo rin sana kung bakit ko yung ginawa. Gusto ko kasing maayos ang relasyon natin. Bilang parents sa mga anak natin para hindi sila maguluhan sa sitwasyon. Tumayo na rin ang binata sa pagtayo niyang iyon. You're right. Hindi madaling patawarin ka. Nandito pa rin yung galit ko dahil ilang taon nang inalis mo sa amin ng mga anak natin. Pero alam ko rin ang mga pagkakamali ko. Gusto ko ring ihingi ng tawad ang lahat ng mga nagawa ko sa'yo dati. Kung hindi sana ako nabulag ng galit at pride, baka may pangalawang set na sana tayo ng kambal ngayon. Ano? Baka nakaringgan niya lang ito dahil mahina ang pagkakasabi ni Adrian sa huling parte. I said, sana hindi ako nadala ng galit ko before. Sana nandun ako nang pinanganak mo ang kambal natin. Hindi ko maalis-alis yung panghinayang na yon at dadalhin ko yun habang buhay. Matagal na napatitig siya kay Adrian. I'm sorry. Sinserong sabi niya dahil alam niya ang nararamdaman nito. Kahit siya hindi matahimik kung siya ang nasa sitwasyon ng binata. I will try my best to let go of all the hurt and anger so I can be the best father for our kids. Let's have a fresh start, Claire. Inabot nito ang isang kamay sa kanya. Tipid ang iting inabot niya iyon. Nagulat na lamang si Clara nang hilahin siya nito para yakapin. Thank you for giving these wonderful blessings to me.
Binulong nito yon sa tenga niya at saka siya niyakap na mahigpit. Napapikit na niyakap niya na rin to dahil daman niyang nagiging emosyonal na naman si Adrian. Di pa niya ito nakita nagkaganon dahil sanay siya sa pagiging happy-go-lucky attitude ng binata. Hindi siya nagdududang kaya nitong gampanan ang pagiging mabuting ama sa mga anak nila. Di niya alam kung gaano katagal silang nagyakapan lang. Nang bitiwan siya nito, nakita niyang pasimpleng pagbahid nito ng mga mata. I am so happy now, Claire. I would be the happiest man on earth kung may bibigay yung pinakahintay kong sagot. Nakangiti nang sabi ni Adrian. Pilit nang umingiti siya rito. Alam na niya kung anong sagot ang hinihintay nito. Yon ay ang sagot ni Cassie. Hindi pa kinumpirma ng kaibigan kung sinagot na nga ba nito ang maliligaw nito. Sigurado siyang yon ang hinihintay ni Adrian. Gusto niya maging masaya na lamang para sa dalawa. Ang importante na ibigay na niya ang matagal ng piping hiling ng mga anak, ang ama ng mga ito. Hindi man siya kinukulit ng mga bata, nakikita niyang inggit sa mga mata ng dalawa. Sa tuwing may gathering sa nakikita ng mga ito, ang kompletong pamilya ng mga kalaro. Hindi man niya kaya maging buo sila pero masaya na siya at nabuo naman ang pagkatao ng mga anak niya. Inaya siya ni Adrian na sundan ng mga anak at lola niya sa bayan. Sakay sila ng kotse nito nang papunta na sila ng bayan. Nabigla pa siya nang biglang natawa ang banata habang nagmamaneho. Nagtatakang napalingon siya rito. So, ikaw pala yung babaeng napasubsob sa ebak ng kalabaw dati? Natatawa pa rin to nang lingunin siya. Naalala siguro yun ng binata dahil may nadaanan silang kumpol-kumpol na ebak sa daan. Uminit ang mukha ni Clara pero natawa na rin. At ikaw yung preskong lalaki na kumakaasta, kala mo kung sinong gwapo. Pabiro din niyang tudso rito. Lumakas ang halakhak nito pero bigla din namang sumeryoso. I was able to tell right away that you were having a big crush on Giancarlo that time. Pangiti-ngiti na lamang ito nang maalala iyon. Tumawan lang din siya na mahinat saka tumingin sa labas ng bintana. So, why Giancarlo? Ha? Nagtatakang napatingin ulit siya rito. Bakit siya yung ultimate crush mo gayong pareho naman kami ng mukha? Nakatuon ang mga mata nito sa daan at hindi sa kanya. Seryoso ba to sa tanong na yon? I don't know. Siguro dahil binigyan niya ako ng panyo tapos ikaw patawa-tawa lang? Pakibit balikat niyang sagot. Bumaling sa kanyang seryosong mukha ni Adrian. I still had that handkerchief. The one I used to wipe the glue on your mouth? I didn't know why I kept it that time. Napapatawa kasi ako kapag nakikita ko yung panyong yun eh. I just love the feeling it gave me kahit kapag naalala kita dahil sa panyong yun. Tinoon ulit nito ang tingin sa daan. Umingos lamang siya. Pinagtatawanan pa talaga siya nito nung panahong yun. Alam niya mukha naman talaga siyang ek-ek nun. Sino ba naman ang hindi matatawa sa tangang napadikit sa isang kamay sa bibig dahil sa glue? That was me, as Clara. Sa labas na rin niya itinutok muli ang mga mata. You're still that Clara for me. Napatingin ulit siya sa binata. Nagkatitigan pa nga sila ng ilang segundo. Siya na ang unang nagbawi ng tingin. Hindi ka na si Clara, Ash. Huwag na lang ulit mag-assume. Bumalik si Adrian sa buhay mo hindi para dugtungan ang naon sa mga pangarap dati. Magiging bahagi lang siya ng buhay mo ulit bilang ama ng mga anak ninyo. Hindi ka maaaring mahulog ng malalim sa kanya para masaktan ulit dahil siguradong hindi lang ikaw ang apektado ngayon. Isipin mo mga anak mo, huwag ang puso. Ano ang mangyayari kay Clara at Adrian? Gayong nasabi niya sa binata na siya ang ama ng anak nila. Tanging sa mga bata na lang ba ang namamagitan sa kanila? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.